Hello everyone, I'm Alfema J. Ariana from Block A and I will talk about what is need analysis. For me, need analysis is a systematic process used to identify, assess, and prioritize the needs of individuals, group, or organization. It involves gathering and analyzing information to understand current situations, challenges, gaps, and opportunities. In order to determine the most appropriate solution or intervention, this process helps ensure that resources are allocated effectively to address the most critical needs and achieve desired outcomes. Hi guys, we are the 5 psychology students from JRCC. Oh, hi, I'm Kurt Edward Simon Ledesma. I'm Caleb Lagidaw. I'm Stephanie Anmula Cruz. Hi, I'm Kat. Hi, I'm Ara. So, tapos na natin maintindihan kung ano yung needs analysis. So, ano ba yung mga objective na kailangan natin malaman? So yun. Siyempre kailangan natin ng objectives para meron tayong goal, no? So una sa objectives natin is to understand the basic principles of community diagnosis or needs analysis. Second is realize the importance of community diagnosis or needs analysis nga. So number 3, appreciate the active role, involvement, and participation of student in community affairs. So yan. So alam na natin kung ano yung objective. Pumunta naman tayo kung ano yung mga process na kailangan sa needs assessment. So, unang-una is, kailangan natin kumuha ng informasyon about sa kung ano ba ang attitudes ng mga tao roon o kung ano ba talaga yung pangangailangan nila. Parang ang hirap naman kasi nung kung pupunta ka sa isang community tapos hindi ka naman welcome dun. Di ba? So, tsaka tawag dito, mas maganda yung alam din natin yung attitudes nila. Baka mamaya may mga hold up o kaya mababait ba talaga sila, ano ba yung offended sa kanila. So, pangalawa is determine natin kung ano yung mga local issues, problems, and opportunities na lumalaganap doon sa community na yun. Tama. And sunod is, kailangan natin bigyan ng boses yung mga tao doon para mas malaman nila kung ano ba talaga yung policies, yung goals at yung mga priorities na kailangan nilang gawin. Okay. So, sunod is, kailangan natin evaluate kung ano yung current program and policies na meron yung community na yun. At panghuli is, kailangan natin speculate kung ano ba talaga ang iniisip ng isang tao o kung ano ba talaga yung gusto nilang makuha. Okay. Na pwede nating ibigay. Oo, pwede rin. So, ito Pwede yung nating pinag-usapan maitulong. natin, 'di ba, yung process nung pagkukuha ng informations, 'di ba? Yung ano ba yung mga dapat nating tandaan dun sa mga At types. saka kung ano dapat natin Ano yun? gather information about the community attitudes Gathers information. Next. and determine how citizens rank local issues, problems, and opportunities. Give the citizens a voice in determining policies, goals, and priorities. Evaluate the current programs and policies. And lastly, speculate on what the people are thinking and what they may really want. Okay. So, ang ganda ng mga process natin, no? Para mas maganda rin, organize ba yung galaw na gagawin natin. So, nagtingin ako dito sa comment section, no? May nagtanong sa akin na, ano ba yung mga essential information na kailangan nating mag-gather? Diba? Sabi di ba kailangan natin mag-gather? Ano ba yung mga essential information na kailangan natin mag-gather pag nag-conduct tayo ng needs analysis? Actually, yung information yan, yung mga essential information na kailangan natin in doing community engagement, nag-list kami ng 5. So, ito yung 5, no? Una, kailangan din natin yung historical data nila, yung geographical data nila, political and legal data, at saka yung... Magdadagdag ako. Okay, Tsaka go. demographic data kasi kailangan natin yun. And pang-5 naman, economic data. So, ano nga ba yung demographic data? Ang demographic data, ito, ini-include niya yung age, size, race, and growth pattern ng isang community. And also, population distribution nun. Ang pang-5 naman, ang economic data. Ano nga ba ang economic data? So, dito, napapaloob ang nature of the economic base in relation to the social education, moral, and cultural superstructure. Okay. Teka lang muna, yung historical data, parang hindi natin napaliwanag yung historical data. Ano ba historical data?
kung saan siya nagsimula. Kasi doon din natin makikita kung ano yung pinanggalingan, yung root cause ng problem. pinagmulan nila, oo. Yes, kasi pag nalaman na natin yung problema dun sa isang community, dun pa lang natin malalaman kung ano yung mas okay na itulong natin, na i-offer natin, na i-help sa kanila. Okay. Doon naman sa geographical data kasi, ayan, syempre that ko consider din natin yung place, kung ano yung nature ng place doon, yung mga daan doon, di ba? Kasi doon din natin makikita yung status. Tsaka kung modern, sila, status nila, modern na ba sila or makaluma pa rin ba yung place nila? Ganun yung alam ko pag geographic, more on place kasi, di ba? More on places talaga siya sa community na kailangan talaga natin din malaman. Then third, yung political and legal data naman. So dito naman, kung makikita natin dun sa isang barangay, sa isang community, limbawa kung yung may mga batas pa ba sila na sinusunod, kung nakakasunod pa ba sila, 'di ba, sa mga saligang batas natin dito. Tsaka yung mga ano din sa mga tumatakbong chair o yung mga namumuno sa kanila, 'di ba? Minsan kasi 'di ba sa isang community parang yun na lang sa mga political mga dynasty. bet ba nila, yung mga bet nilang chairman. So, Baka mamaya yung isang chairman doon, di ba? Isang dekada na pala. Di ba? yung mga Ganun ganun, siya. maganda rin. Ulitin nga natin demographic data. Ano yung nakapaloob sa demographic Ang data? nakapaloob sa demographic data, ito yung na-include ang age, size, rate, growth pattern, and population distribution. So bakit kaya kailangan yung demographic data? Kasi dito, napapaloob, kailangan natin malaman muna yung size age nila. Kasi kunyari, mga 7 years old or pataas, hindi natin malalaman kung ano yung mga kailangan nilang Mga kailangan natin. O baka kailangan nila, doon sa age kailangan nila. nila Oo nga naman, Kasi iba-iba yung age natin. More on sa mga parang kung kunyari, baby, kailangan nila gatas. Oo, tama. Baby, Oo, ano. ganun. Okay. Tsaka malaman mo more kung of- ilan yung kunyari, mag-ano ka ng isang Ang parang demographic. medic. Tapos ilang rayuma ba kakailanganin mo? Baka mamaya, kung yung matatanda dun, di ba? Also yung population syempre yes. need yun kasi tawag dito malalaman natin doon kung paano nila may handle or paano mismo nung magko-conduct nung needs analysis kung paano nila may handle yung tao. Ganun ba karami to? Mamaya ito lang yung dala nila tapos sobrang dami pala nung darating. Yun. Ano pa yung next natin? Ang next naman natin ay economic data. Dito naman napapaloob ay sa mga including nature of the economic base in relation to the social, educational, and moral and cultural construction. Dito naman napapaloob sa economic, malalaman natin kung yung mga bata doon or mga adult, kung may edukasyon ba sila. Kasi hindi natin alam na ito palang bata, walang alam sa pag-aaral. Kaya yung iba naman may alam sila. Kaya kailangan natin malaman kung ano yung social nila. Kunyari, poor ba sila? O may kakayahan silang parang magbigay ng sarili nilang kailangan para sa education. Diba? May mga bayad yun, yung mga kailangan ng student. Tsaka para Yung mga ma-determine bata. din natin kasi isa rin sa pagkakaroon ng may project ako kasi nakita na yung community engagement. Hindi lang sila basta nagbibigay, nagtuturo rin sila, Yes. nagkukwento rin sila, Pinakakailangan di ba? yun. Nagtuturo sila ng education, ano ba yung A, ano ba yung B, nagbibilang din sila, di ba? Yung mga Kasi pag nakita nga natin or talagang ni-research natin yung information about sa economic data kasi parang magpo-fall talaga siya dun sa social status ng community tsaka sa education status. Kumbaga pag nalaman natin kung mas more yung sa community ba na to, maraming mahirap or maraming may hindi afford yung ganito sa education kasi 'di ba? Kaya tayo ayun, ang ganda nung kanina na kaya tayo makakapag-conduct ng kung kailangan ba natin ng mga yung mga educational na tulong, yung magtuturo tayo, yung sinasabi ni Ang Kurt. hirap naman kasi yun, bibigay ka ng ayuda sa mayaman. No? Tapos Tama. Tsaka yung Social status pala social nila is status. di ba? Hindi naman pala nila kailangan. meron pa dito yung yung tawag dito social and cultural superstructure. Parang tumutukoy ito dun sa paniniwala nila Di ba? Parang kailangan Isa din mahalaga yun. rin na malaman din natin kung ano ba yung culture nila doon sa mismong barangay na yun, di ba? Para mas maging effective din talaga kung ano yung magiging approach Oo, natin. yun, tama yun. So, bago tayo siguro mag-proceed dun sa subtopic, so magka-commercial muna tayo. Commercial. Kasi Hi guys, we're back again sa podcast namin. So, tapos na natin malaman yung mga process and steps sa community diagnosis.
Ayun, tsaka yung mga essential information nalaman na rin natin. So, sum it up ko lang sa essential information nga, meron tayong historical data, geographical data, political and legal data. Andun na rin yung demographic data, And tsaka economic data. yes. So, yun, nalaman na natin yung process, pati yung essential informations. Ngayon, punta tayo sa kung ano yung pwede natin gawing methods, no? Para ma-collect yung data na Yes, yun, no? So, yes. siguro yung una, mag-focus tayo dun sa group discussion or dun sa mga taong, merong information, di ba? Siyempre, paano natin makukuha yung data na yun kung wala tayong pagkukunan, di ba? So, mag-focus tayo dun sa mga key informats like officials, public officials, government officials, business representative kung meron man doon sa ganung community, no? Tsaka volunteers, di ba? sa mga leaders, no? Pwede rin. Makuha na rin yung opinion ng iba. Tsaka yung mga Ma-share ideas nila. connections ba, 'di ba? Kailangan meron tayo connections eh. Lalo sa atin, pag sa kabataan siguro SK, no? Oh, SK, 'di ba? Like nung tayo, 'di ba, nag-conduct tayo ng needs analysis, 'di ba? Para pumunta tayo dun sa community. So, Kabataan nila. ano yung next natin? Sa second method naman, pwede rin yung mga community forum, yung mga assembles, pwede tayo yung mag-held na mga events, yung mga community seminars, para magkaroon din ng engagement yung certain community group doon, yung mga people, magkaroon tayo ng engagement sa Oh, kanila. makapagpalitan din ng informations, 'di ba? Kumusta kayo dito? Kumusta kayo diyan? Ano ba yung mga kailangan natin? Mga ganun ba, 'di ba? Makakatulong din siya. Oo. Sa number 3 siguro yung public records. Siyempre, makukuha natin to doon sa mga informats, 'di ba? Yung mga yung sinabi nga natin kanina, yung public records like national census, siyempre mga nagsisensus, 'di ba? Naalala niyo yung mga kumakatok sa bahay tapos dinidikitan ng sticker yung pinto. Yun yung mga census, 'di ba? Siyempre, 'di ba? Meron silang record doon. Sa isang bahay ba, nandun ba yung isa sa isang pamilya ba or sa isang household, ilan yung bata doon, ilan yung age, or kanina 'di ba yung demographic data, 'di ba kailangan yun, 'di ba? Yun yung para sa census. Ilan yung sa isang barangay, ilan ba yung may batang gantong edad? Sa age bracket. Sa age bracket, 'di ba? O kaya sa isang pamilya, ilan yung siguro sa 10 pamilya merong may 4 na miyembro, 'di ba? Yung mga ganun sa public record. Sa pang-apat, syempre di mawawala yung surveys. Diba? Diyan naman yung yung mga magtatanong tayo face to face. It's either face to face or may mga may mga methods yan eh. Unang-una yung mailing questionnaire sa mga random na members ng isang community. Yung magi-email, gano'n. Kasi syempre, 'di ba, minsan iba yung iba yung dating pag-email eh, parang masyadong formal. Sa ibang community kasi hindi ganun ina-address ang email eh. Pero pwede rin mailing, di ba? Mostly kasi ina-announce lang talaga sa Sa barangay, di ba? Ano pa kaya yung mga pwede? Na Yun, yung parang din, doing phone surveys. phone surveys, no? Pwede yun, no? Yung parang random survey, random survey pala. Kasi imposibleng di mo sagutin yun. Alam ko ba, sa Itbulaga, nung kasi noong time namin, pumunta sa community namin ng Itbulaga, may bago sila doon sa community, may tinatawagan na isang taga-barangay, taga-member ng isang barangay na, ma'am, taga-ganto po ba kayo, taga-ganyan po ba kayo, ano po yung mga kailangan nyo, ganon sila, parang yun yung needs analysis, parang method din para ng needs alam nila analysis. kung ano yung ibibigay dun sa So sabi rin dito, pwede rin yung handling, like yung kunwari, mag-aabot tayo ng survey questions through, hard copies, di ba? O, ma'am, pwede bang magpa-survey sa inyo, yung mga ganun. Parang research lang, di ba? Yung research method na ganun. So, last yung pwede rin nating gamitin yung platform ng social media. Yes. Actually, Pinaka-accessible. kasi lahat naman ng tao ngayon may social media na siguro, no? mas mabilis yung Yun nga lang mag-post ka ng di ba? Parang ayoko na, di ba? Dahil mag-comment na nun, di ba? Ayoko na din. Yun, tapos ang mahirap nun, ang daming respondents, di ba? Tapos ang hirap nun, madaming yung questionnaire galing sa community. Ano nangyari, di ba? O kaya mag-post ka lang ng black na screen, sino namatay? Di ba? Mga ganun, condolence, di ba? Ganun. Kasi ang power ng social media maganda rin. So maganda rin siyang gawing platforms, no? Para makapag-collect ng survey or makakollect
mag-collect ng data. So ano yung mga ano natin, mag-focus dun sa mga informants na pagkukuha ng data. Community forum, like nung sinabi ni Ate Catherine na yung kailangan natin ng seminars, face-to-face interaction with the community, di ba? To have bond with them, to ask questions na rin, di ba? Para malaman na rin natin yung mga needs nila or mga data na kailangan natin, di ba? So, public records, yun nga, yung mga records nila sa census. Then last yung survey, 'di ba? In the methods of mailing, doing phone calls, 'di ba? Tapos yung handout natin na survey form or mismo pwede na rin nga tayo mag-interview dun 'di ba? Tapos posting question through social media or dun sa online platform natin. Mga gandang methods, no? So ganun pala natin makakonduct yung ganung ano bang tawag dito? Community diagnosis or needs analysis. So maganda rin yung mga process nila. So, yun. Siguro, may masasabi ka pa ba? Bago tayo mag-end. Bago tayo mag-end. Ano lang, ang go. Remember na inform yung respective instruction sa project na gagawin. Doon sa instructor Oo, natin. sa instructor natin. And also yung safety nung pupunta sa community and nung community. Ng community Oo, itself. Yun yung yun kasi priority. pinakauna eh. Oh, Yes. syempre, paano ka tutulong kung magkakaroon ng disgrasya, di ba? So, hindi na naman maganda yun. So, bago tayo mag-end, check natin yung objectives natin kung na ano ba. And number one objectives natin kanina, understand the basic principles of community diagnosis or needs analysis. So, meron ba kayong mga natutunan ngayon, no, naintindihan? Na kailangan palang mag-conduct ng community diagnosis bago Oo. ka umana sa isang lugar. Bago ka tumulong or Hindi basta-basta yung pupunta ka lang doon, tutulong ako. Ako ang hero nyo, di ba? Hindi naman pala ganun kadali, di ba? So, kailangan din natin may assess ano ba yung mga needs ng tao, ano ba yung attitudes nila, ano ba yung mga environment ng isang community, no? So, next natin, may nga pala, bago tayo magano, meron pa kayo, Ayun lang din, kasi parang, yun nga, basic principle is, pasok siya na, bago tayo magkaroon ng community diagnosis, kailangan natin dumaan by process. Oo, yun. May mga gathering nga of data, diba? Yun yung mga information essentials, kailangan natin i-collect. And then, ang ganda kasi, mapapagbitingan din natin kapag nag-gather na natin yung data, alam na natin kung ano yung mas magiging effective na methodology. Tsaka para bago natin parang siya mas mapaghandaan ba yung mga possible Oo. outcome natin, di ba? So, next is realize the importance of community diagnosis. Siguro, sa part na to, importante siya kasi, in a part na rin ng sa tutulong, di ba? Mahirap naman yung pupunta ka doon na parang magmumukha ka lang tanga. Yung pupunta ka doon tapos di naman pala nila kailangan, di ba? Kunwari, pupunta ka sa isang community, dala kang lugaw, dala ka ng ganto ganyan, or groceries, yung pala mga mayayaman pa sa yung di ba? Yung mga nandun, o kaya yung mga tinitinda nila, mas grabe pa, nasa business industry pala sila, no? So, sa tingin niyo, ano pa yung mga importance nung community diagnosis? para mas maging effective din kasi yung magiging approach natin sa pagtulong. Kasi dun sa pag-analyze kasi yung sa needs analyzation nga, sa needs assessment, kapag nagkaroon muna tayo ng community diagnosis, mas magiging effective tayo na makakatulong dun sa target community natin na tulungan. Okay. So yun lang naman siya. So yun, siguro sabi na rin natin yung mga sa education, di ba? Pagka alam na namin yan magtuturo ka ng magkakanda ka ng program na for education, yung palang mga nandun, edukado, di ba? So kailangan natin appreciate an active role, involvement, and participation of student in community affairs. So sa atin, as a student, na-appreciate nyo ba yung community diagnosis? Oo naman, kasi kailangan natin yun. Kailangan din, no? So, Kailangan without natin. the community diagnosis, walang actual or proper process ng isang Tsaka hindi mo pagkakataon. kasi rin alam kung anong gagawin dun sa, kung paano ka tutulong dun sa community na yun. So, yun lang. Siguro nakuha naman natin yung objective natin. Okay. So, guys, Yan lang nga. Ayoko na magsalita. So, yun. Welcome at salamat sa pakikinig sa ating podcast. Hanggang sa susunod. Bye! bye!